na yung Holy Spirit dumating sa mga believers at ano sabi sa Joel, binago yung kanilang mga puso. At sila ay kusang nagbigay. Sila ay kusang, sabi ko sa 45, they sold everything to give to anyone who had need. Ito yung sinasabi nito sa James. Anong sabi niya dito? Anong silbi na sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano? Pero pag may lumapit sa'yo, sasabihin mo, go in peace. Sasabihin mo, sige kapatid, kumain ka, mapupunin siya mo. Sabi nito ni James, anong silbi nun? Kung yung kapatid mo na lumapit lang sa'yo dahil nangangailangan siya, kung hindi ng pagkain, nangangailangan siya ng makikinig sa kanya, sabi mo sa Panginoon, manalangin ka na lang kapatid, okay na yan. Na hindi mo ibibigay yung oras mo, yung presensya mo, na wala kang pag-ibig sa kapwa mo. Anong silbi ng pananampalataya mo? Na pinapakita mo lang na parang yung mga Pariseo, na pinapakita mo na ikaw ay banal, ikaw ay malinis sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, alam niya yung laman ng puso mo. Alam niya na ayaw mong tumulong dahil yung puso mo, sabihin mo na, ay, ano ako eh. Mas mataas ako, malinis ako, ano to eh, maduming tao to eh. Anong silbi? Sinasabi dito ni James, sinasabi dito sa James, no, na ang pananampalataya, kapag walang mga gawa, ay walang bunga. Napatay. Na ang tunay na pananampalataya ay nagbubuga. No? Na ito ay nagbabago. Kung tayo ay tunay na naniwala kay Jesucristo at tayo ay nagbautismuhan ng Banal na Espiritu, iba pa po yung bautism na ginagawa sa church. Yun lang ay panlabas naman mo, pero yun yung after na. Pero kung ikaw ay tunay na nampalataya, ikaw ay tunay na binago ng Holy Spirit. Sinasabi niya dito, hindi niya sinasabi dito na kailangan mong gumawa, kailangan ikaw ay magbibigay na ganito. Dahil hindi yun ang Kristyanismo, hindi yun yung dinala ni Jesus dito para maiba lang yung religion. Nandito si Kristo sa lupa, bumaba siya ay namatay, para tayo ay magtiwala sa Kanya. Siya na po yung ating tagapagligtas. Pero hindi dahil ang kaligtasan natin ay nakabatay sa Kanya, na tayo ay alam lang natin na si Kristo ay Diyos. Siya ay tagapagligtas. Next please. Faith that is head knowledge is demonic. Sabi niya ho dito. Sabi niya ho dito sa verse 19. You believe that God is one. You do well. The demons also believe and shudder. So, hindi dahil alam natin na ang Diyos ay buhay, siya ay makapangyarihan, siya ay tagapagligtas, ay enough na yun. Kumbaga, recognition na nakarating yung balita sa atin, may nag-share ng magandang balita, tapos sinabi mo, okay. Kumbaga sa messenger, gumanong ka lang. Okay, noted. Jesus is Lord. Kapag ang faith natin ay nasa utak lang,
nakikinig lang tayo, pareho lang tayo sa mga demonyo. Kasi ang demonyo alam nila may Diyos. Sabi ng author ng Santiago, ng James, parehas lang tayo sa mga demonyo. Parehas lang tayo. Hindi dahil alam nating may Diyos, na ito na yung tinatawag na pananampalataya or tiwala sa Diyos. It's the same na kung tayo ay nasa, for example, ikaw ay Ukraine, or ikaw, sabihin natin, ikaw ay Iran. Tapos dumating yung mga Amerikano. Hindi dahil na alam mo may mga Amerikano, nakakampi mo na yung mga Amerikano. Sabi mo, Amerikano. Pero in reality, kalaban ka pala ng mga Amerikano. So recognition doesn't, ang pagkakilala mo ay hindi pareho sa pananampalataya. Hindi siya parehas. Kasi, sabi nga ni James, yun nga yung sinasabi niya. Next please. Balik-balik. Ayan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nananatili sa utak natin. Ito ay naguugat, pumapasok sa puso natin. At sabi nga dun sa Joel, sa Book of Joel, na yung Holy Spirit, yung banal na Spirito, ibabaguhin niyo yung puso natin. Kung tayo ay may tunay na pananampalataya. But, ibig sabihin ba nito, pag naniwala ka sa Panginoon, perfect ka na, magbabago na agad ang buhay mo? Hindi po. Ito ay parang ugat. Parang seed. Kaya ito yung ginagamit ni Jesus Christ. Na ang mabuting balita ay parang, ano yun? Seed. Ano ba Tagalog ng seed? Sa seed. Buto. Ayan. Parang buto. Na ito ay tumutubo. Kung ito ay buhay. Ito pa yung nagkakaiba. Kung ito ay buhay, ito ay tumutubo. Ito ay kalaunan, ito ay magbubunga. Pag ito ay nag-mature, parang mga investment lang yan eh. Pag matagal na nag-mature, never mind. Next. Susunod. Ngayon, ang book ng James ay may ginagamit siya dito na dalawang example. Si Abraham at si Rahab. Sabi niya dito na ito ay, kumbaga, ito ay quotation niya or para siyang nag-preach. Sinabi niya rin na dahil ito ay quotation sa Genesis, parang sabi niya dito sa Genesis, then he believed the Lord and credited it to him as righteousness. Ano ibig sabihin nito? Na hindi yung mga gawa ni Abraham ang nagbigay sa kanya ng righteousness, kundi yung actual na pagtitiwala niya sa Panginoon. Dahil sa Abraham, na-recognize niya, naintindihan niya, na yung lahat ng kanyang yung position niya as father ng Israel, na sa kanya magmumula yung i-bless yung many nations, ay hindi dahil sa kanyang kabanalan, hindi sa kanyang galing magsalita, hindi dahil siya ay perfect. Pero simple lang,
Ito ay sa tiwala niya, sa humility niya, sa recognition niya na without God, na nag-bless sa kanya, na-recognize niya na ang Diyos ay dakila, na ang Diyos lamang, na through God, all of this are possible only through God and not because of himself. At dahil doon, na-credit sa kanya yung righteousness. And sabi niya dito, no? Na Abraham was called the friend of God. At sino po pa yung maaalala natin sa New Testament na sinabi niya na kayo ay mga kaibigan ko? Si Kristo. Ito yung pag-complete ni Kristo. Sabi niya, greater love none has this, for a man to lay down his life for his friends. At sa Biblia, sa Old and New Testament, kung ikaw ay tinuring ng Diyos na kaibigan, then Christ died for you. Ganun lang kasimple. And alam natin na Abraham is saved because tinuring siyang kaibigan ng Panginoon. At ganoon din, si Kristo sinabi niya rin, you are my friends. At yung phrase na yun, na hindi siya katulad ng pag sinabi natin na, oh, kaibigan kita, amigo kita. Tapos may level pa, may best friend, may close, may beshi, may girlfriend, may boyfriend. Hindi ho ganun. Sa Panginoon, iba ho yung concept ng friendship. Ito ay intimate na relationship. Ito ho ay may responsibility. Hindi dahil kaibigan mo ang Diyos is papabayaan mo na yung buhay mo. Hindi po. Ang hinihiling mo sa atin ng Panginoon na tayo ay maging lumakad ng matuwid. Hindi hinihiling sa atin ng Panginoon na maging perfect, pero tayo ay magmahal, first and foremost. Tayo ay gumawa ng mabuti. Hindi para maligtas, pero dahil kaibigan natin yung Diyos. Dahil mahal natin yung Diyos. That's what it means to be a friend of God. Dahil ikaw may relationship sa Panginoon, dahil friend mo ang Panginoon, gagawin mo yung gusto niyang mangyari. Gagawin mo yung commands niya. Ikaw ay may relationship. That's what it means, what it takes. At hindi simple to be a friend. Dahil ito ay isang covenant. Pag sinabing covenant, ito ay nangako ka ng ganito, ganyan. At kung hindi dahil kay Hesus Kristo, hindi natin mapaperfect yun. Kasi ang hinihiling sa atin ng Panginoon, kung tayo ay friend niya, ay tayo mamuhay ng perfect. Kasi friend niya tayo eh. At yung righteousness na yun, ay kaya lang natin ma-achieve or binabalot tayo ng righteousness na yun dahil sa dugo ni Kristo. Hindi dahil sa mga gawa natin. Hindi dahil sa tayo ay magaling or tayo ay behave. Pero malalaman natin yun dahil ang puso natin ay nagbabago. Na tayo ay sensitive sa Panginoon. Kung sasabihin natin na tayo ay Kristiyano, at hindi nakita sa atin, diba? Pero ganito ang gusto sabihin ng Biblia. Kung ikaw ay tunay na kaibigan ng Diyos, gagawin mo, hindi ka gagawa ng bagay
na masasaktan yung Panginoon. Na mamahalin mo yung Panginoon. Mamahalin mo yung mahal ng Panginoon. Dahil ikaw ay friend of God. That's what it means to be a Christian. Hindi dahil pupunta ka dito ng Sunday, upo ka dyan. Tapos, uwi ka na. Pero, ano pa yung nakasulat sa Biblia? Ito ay isang personal na relationship. Personal na kombina. At kasama lahat dun. Kasama na lahat dun. Ang pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos. At mas importante na tayo ay lumalago. Na tayo ay hindi lamang nananatili kung saan tayo. Ang mga kapatid, ating tingnan yung mga puso natin. Malay natin, hindi pala totoo yung faith natin. Na tayo pala ay naging Christian dahil ikaw ay nasanay lang or nandito ka lang ngayon, kapatid. Or identity mo lang to. Pero hindi talaga nabago yung puso natin. Next. Ayan. So may kita natin dito na gumamit ng dalawang example. Una, gumamit siya ng isang pag-usapan to namin ni Archie, paragon. Ano ibig sabihin ng paragon? Paragon, so parang pinaka-perfect na example. So Abraham, father siya. Siya ay tinuturing na kunyari, kung sa mga politiko, Vico Soto, gano'n, paragon. Yan. Ngayon, gumamit naman siya ng isang Rahab. Sino kaya si Rahab sa mga politiko? Si ano? Ayaw ka na. Hindi na natin gagamitin yung politics. Ngayon, gumamit naman siya ng isang example sa laylayan. Kung sa Tagalog, nasa laylayan ng lipunan. Isang prosti. Rahab. Si Rahab, dumating yung mga espiya at siya yung nagtago. Basically, siya yung nagtago sa mga espiya na to. Ginamit ng Diyos si Rahab para maligtas yung mga espiya ng Israel. And ngayon, si Rahab ay hindi lamang isang babae sa kwento sa Biblia. Matthew 1:5. Nakikita na po natin dito na si Rahab ay sa kanya din nanggaling ang linya ni Jesucristo. Ginamit po siya para po sa linya ni Jesus Christ. Para sa salvation ng sangkatauhan. So, may kita mo natin na ang Diyos ay para siyang isang writer. Para siyang author. Na sa mga storya sa Biblia, na tayo ay kanya tinuturuan. On one hand, kung ikaw ay magtatapat sa Panginoon, na gaya ni Abraham, yung buong buhay niya, although hindi perfect yung buhay niya, is nagtiwala siya sa Panginoon. Siya ay ginamit ng Panginoon para i-bless tayo mga hintil, mga Hebrew, mga hintil. Ngayon, gumamit naman siya ng isang taong nasa laylayan ng lipunan. Ginamit itong prosti na to, at itong tao na to ay nagtiwala sa Panginoon. Siya ay, sabi dito, sabi dito sa James,
So verse 25. In the same way, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? So, pinapakita dito ng Panginoon na it doesn't matter yung past natin, na tayo ay nagkamali, na tayo ay naging madumi, tayo ay nagkasala, tayo ay gagamitin ng Panginoon, tayo ay kukupin at tuturing tayo ng Panginoon na kanyang friend. Dahil sabi dito sa Romans ni Apostle Paul, no? Or it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be declared righteous. Hindi dito sinasabi na yung about works na naman, but it is how we act by our faith. Dahil tayo ay ang puso natin ay sensitive sa Panginoon. Tayo ay kikilos, tayo ay magiging isang kumbaga meron tayong relationship sa Panginoon. Na yung ating gustong gawin, yung ating mga kilos, yung ating behavior, ugali, is isa na yung identity natin na, friend ako ng Panginoon. I'm a friend of God. At ako ay kikilos, magiging someone na friend ng Panginoon. Hindi na tayo mag-iisip or yung buhay natin ay hindi na nasa kadiliman. Ngunit tayo ay maglalakad na sa liwanag. Dahil nandun yung Diyos eh. Yung Diyos kasi wala sa dilim eh. Ang Diyos ay nasa liwanag. Dahil tayo ay may relationship na sa Panginoon, ang buhay na natin ay nakadedicate na sa Panginoon. Tayo ay patuloy na, lumalago na tayo sa Panginoon. At kung tayo ay hindi ganon, mga kapatid, tingnan natin yung puso natin. Tingnan natin examine natin yung mga buhay natin. Ang hindi hinihiling ng Panginoon na tayo ay maging perfect. Hinihiling ng Panginoon na tayo ay nagtitiwala sa Kanya, na tayo ay nagmamahal sa Kanya, na tayo ay tapat, faithful sa Kanya. Dahil kung ikaw ay may relationship sa isang tao, kung ikaw ay tapat sa isang relationship sa isang tao, gagawin mo yung mga bagay na magugustuhan ng tao, ng person na yun, in instance, si God. Ikaw ay hindi gagawa ng mga bagay na nasasakit sa puso ng itong ka-relationship mo or isang friend mo. Sa ating mga kapatid, ito yung faith na tinatawag na justified. Dahil kung ang faith natin ay hindi buhay, hindi lumalago, nakikita yung bunga sa puno. Nakikita natin po, avocado, langka, durian. At kung ang mga bunga natin ngayon ay hindi desirable, hindi ka ayaw-ayaw. Wala tayong patience, wala tayong long-suffering. May pag-asa pa, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay, through Jesus Christ, is open. Hanggat tayo ay humihinga pa, tayo ay mayroon pang pag-asa.
naman ay lumalago kahit pa konti-konti. Kahit wala pang fruit sa umpisa. At kung alam mo na, napapansin mo na parang medyo mabagal yung paglago natin, mayroon ding pag-asa. No? Hingin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako lumago. Ituro mo ako sa mga tao na tutulungan akong lumago. At sa atin namang mga lumalago, kung sino man sa atin yung mga lumalago, tayo ay mag-extend ng pagmamahal. No? Tayo ay kumbaga, parang mga shepherd, no? Parang tayo ay mahalin natin yung mga kapwa na tulungan natin silang lumago habang tayo ay lumalago sa Panginoon. Dahil ang community ang mga Kristiyano, isang community ng buhay. Ang community ng Kristiyano, itong church na to, tayo ay nagmamahal. Tayo ay ini-encourage natin ang bawat isa na lumago. Hindi natin ini-encourage ang bawat isa na tayo lang ay mag-attend, magiging active. Pero tayo ay hinahangad natin na tayo ay lumago para sa Panginoon, para sa bawat isa. Na yung pagmamahal, yung sense of, yung community na nakita natin sa Acts. Kung kaya natin ibenta yung Marian natin, di ba? Why not? But yun yung punto ng story na yun is, yung pagmamahal is umaapaw sa puso natin. Yung pagmamahal ng Diyos sa puso natin ay umaapaw. At ito ay namumunga. Next. So, sa umagang ito po ang tanong na tanungin natin sa ating mga sarili. Na anong part ng buhay natin na yung mananampalataya natin ay buhay. Anong part yung tayo ay may relationship sa Panginoon, na tayo ay friend ng Panginoon. Nihili ko ho ang worship team na pakiatin sa harap. Tayo ay tumayo lahat. And as we examine, as we take this question, this morning, itong week na to, tayo ay mag-pray sa Panginoon, na Panginoon, tulungan mo akong na saliksikin ko na hanapin ang puso ko, yung puso mo. Na hanapin ang puso ko na maging kaibigan mo. Na yung pagmamahal mo, Panginoon, ay maging pagmamahal ko. Manalangin po tayo na. Ama namin Diyos, kami po ay nandito ngayon. Narinig po namin, nabasa, Panginoon, ang inyong salita. At Panginoon, kami ay lumalapit. Kami ay humihingi sa inyo ng tawad. Kami ay lumalapit sa iyo ng may humility, ng pagpapakumbaba. Panginoon, nawa, Panginoon, na kami ay magtiwala sa iyo, na kami ay lumapit sa iyo, na yung puso namin, Panginoon, ay yung baguhin. Na kami ay lumago, at kami ay magbunga, Panginoon. Inaman po, Panginoon. Mahal Jesus.
Let's continue to worship the Lord this morning, preparing our hearts to offer our tithes, our pledges, and our love offering to Jesus the Lord. Let's request our ushers to come. Let's worship Him. Just
Okay, good morning. Okay, sa umaga ito, mayroon tayong bisita, no? Nasa Israel sa bisita. Pinagpunta nila Pastor June. Si Sister Priscilla, Arce, no? Arce, no? Okay, yan, no? Okay, so ka namin, no? Sorry to God. Okay, no? So, ngayon po kasama din natin si Jamaica at saka si Jasmine, no? Ayan, no? So, mga taga-sama ito sila, no? Okay, ito sila yung mga taga-Hudyo. Hindi. Sasama na sa Maritan mo. Mali. Sorry. Okay, so, glory to God, no? So, ulit po, Panginoon, hayaan natin yung mga bata ngayon, kayo mga bata na kayo dito, no? Nakanta doon sila, eh. Sige. Like this. makita sa piano. Okay. Piano, wala sa tono. Okay, so glory to God. Okay, meron ba tayong birthday ngayon? Ha? Wala. Okay. Anniversary, wala din? Wala din. Okay, si Tuesday, yung ating Bible study, saan ka? Kaya Sister Rose, ha? Sa labas? Pero dito? Anniversary? Si Ulay.
Anniversary sa birthday. Ni Riley. Ni Riley. Doy. Kasi hindi ko kinaya si Riley. Doy. Doy. Kakanta kayo. Yan. Ay, ikaw yun. Yun. Birthday at saka anniversary. Si Daddy. Alright, okay. Birthday mo na, no? Sing. Happy birthday. Happy Amen. Okay. Tapos, happy anniversary na. Okay, ready? Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Jesus love is sweeter. Sweeter as the years go by. Ito po sa akin. Hello po. Thank you po. Ayan, nasa wala na naman ako. Ayan, again, thank you Lord po sa araw na ito, no, sa pagkakataon ko na bilang mag-asawa ko, gusto pa kami. 7 years ito tapos sa pala. No, ayun, so, salamat po sa panibagong taon na pagsasama. And of course, nagbuhan ulit ko ng kasama si Baby T-Rex. Salamat din po lang sa panibagong taon na pinagkaroon ko sa aking panganay. Of course, bilang panganay, no, mayroong special na lugar talaga sa amin si Ryan. Bilang panganay kasi siya yung unang nagpasaya sa amin. Siya yung unang nagbigay ng pagkakataon sa amin ni Adrian na maging isang magulang. So talaga si Ryan, wala naman favoritism, but still, bilang panganay, gano'n talaga special na bahagi ng puso namin ni Adrian. So ayun, papasalamat po ako lang kasi piligyan niyo sa akin siya. And of course, sana po, hindi ko masawa sa kanya. Bigyan tayo ng marami pang blessing, no? At i-impose tayo sa lahat ng pamamakan. And of course, manatili natin good health. Yung po, kasi of course, health is wealth. Hindi mapapuntayan ng pera o bibili ng pera ang kalusugan natin. Yan po, maraming po salamat. Amen. Okay. Tayo po yung manalangin. Father God, salamat Panginoon sa nagkataon na bigay mo kay Doy, O God. Lord, dalangin mo Panginoon na pagpalayan mo itong bata ito. Lord, cover him with the blood of Jesus, O God. And Lord, we pray na ihanda mo po ang kanyang puso, Panginoon, na hanapin niya kayo ng buong puso at kayo po ay kanyang susukuan. Buksan niyo po kanyang isipan, Panginoon. At gawin niyo po, Panginoon, ang kanyang mga magulang, maging ilaw, Panginoon, maging church din na, Panginoon, sa kanya, O God. At Lord, dalangin din namin, Lord, maging si Ryan, Lord, at saka si April. We pray na patuloy mo rin silang gabayan, sa pamilya, O God. Salamat sa safe delivery, April. April Joyce, O God. Salamat gabay mo sa kanya, O God. At sa provision na inyong binibigay sa kanila. Lord, we pray na ingatan mo sila at gamitin Panginoon ayon sa iyong kalooban. Lord, cover them with the blood of Jesus, Lord. Lord, we pray that you would dress them, Lord, with your righteousness that comes, Lord, through the Lord Jesus Christ, Lord, by faith. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless. No? Okay, so, Tuesday, doon tayo kay Sister Rose, no? Tama ba?
Thursday, dito tayo, prayer meeting, and then yung prayer fasting natin. Okay, by the way, no, sabi kanina ni Pastor Gio, no, na noon sa binamembrasayahan nila kahapon, yung lugar na yun ay nasalanta kasi ng mga baha. Di ba? So, I think na kung mayroon kayong mga extra clothes doon, no? Pwede yung ibahagi, no? I-share para maibigay natin doon sa kanila. Okay ba yun? No? Okay. O, di ba? Ano? Kung mayroon kayong mga gown na hindi na ginagamit, kasi dati yung mga Chinese nagbigay ng gown, no? So yung mga taga-sinalahan, nagkagaw nila. Nagkagaw sila. Nagkagaw sila, no? Okay, no? Depende yun sa inyo yun, no? Kung yung gown nyo, yung inyong ano yan, no? Pero makikita mo yung sister na siya, naman siya, nagkagaw. Okay, so anyway, ayon po sa inyong mga sa inyong puso, na, amen? Okay, so pag-pray namin sa Panginoon, no, na tayo po ay tuloy-tuloy gamitin ng Panginoon, na sabi dito, na we should have to shine, no? Tayo po iilaw, no? Hindi pwede na itatago natin yung ilaw natin, no? So, light to the world, light to the Gentiles. Alam niyo na yung paano yun, na maging ilaw tayo kay Lord. Amen? Alright. Now, so likewise, tayo lahat, and let's all stand and pray. Okay. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and may the fellowship of the Holy Spirit be with you both now and forever.